Sa Kristo, magsiupo po ang lahat. Minsan nag-uusap-usap kami ng mga magkakaibigan. Sabi ko doon sa kanila, alam mo, napakasipag ng ating superior. Sa sobrang sipag niya, dapat masipag din tayo. Sa sobrang bait niya, dapat mabait din tayo. Hindi pa siya nagsasalita, yung kanyang pagpapakita, pagsasabuhay, nagtuturo na. Mas madaling mapakinggan ang mga saksi. Sabi nga ni Pope Paul VI, mas nakikinig ang tao na makabagong panahon sa mga saksi kaysa sa mga guro. At kung makinig man siya sa mga guro, ito ay dahil sila ay mga saksi. Pagpapatotoo sa kung anong sinasabi. Marahil dito nakukuha, nararamdaman ng tao ang kapangyarihan ni Jesus. The authority of Jesus. Where is the power coming from? Na ang kanyang sinasabi, kitang-kita sa kanyang pagsasabuhay. Tayo po ay may mga anak, ako wala, kayo pala. Paano tayo nagiging may lakas, mas dating yung may dating sa ating mga anak? Simba ka nga ng simba, ang pangit naman ang ugali mo. Walang dating. Ang inaasahan, ang taong malapit sa Diyos, mabait. Ang taong palasimba, bagamat hindi perpekto, nagsusumikap maging mabuti. Ang taong sinasabing mahal tayo ng Diyos, nakikita din yung pagmamahal natin sa iba. Naranasan na ba natin yung, ako naranasan ko na ito sa sobrang galing, sobrang bait ng tao, bigla akong nahihiya sa sarili ko. Naalala ko sina Brother Bo Sanchez, kapag sila ay nagpi-preach on the coming Sunday, Tuesday pa lang, pinag-aaralan na nila ang salita ng Diyos for the coming Sunday. Pag nakikita ko sila, napapahiya ako sa sarili ko. Dapat kaming pare, ganun din. Naghahanda ng sasabihin. Like kung nagbibigay ng halimbawa ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Sa sobrang pagmamahal nila sa salita ng Diyos, bigla akong nahihiya sa sarili ko. Dapat bigyan ko din ng panahon ito. Sa sobrang bait ng mga tao, bigla akong nahihiya sa sarili ko kasi mas mabait pa sila kaysa sa akin. Naranasan na ba natin yung kabutihan ng ibang tao, hinahamon yung kabutihan sa ating kalooban? Yung bang bigla tayong napapahiya?
ito kaya yung demonyong nagkakati sa harapan ng mabuti. Biglang nagsasalita, anong ginagawa mo dito? Wala sa uso yan. Ito siguro yung nagpapagising doon sa demonyo na pumapasok doon sa isang tao sa Ebanghelyo. Wala pang sinasabi si Jesus, nagugulo na, natataranta na. Ito kaya yung ibig sabihin ng kapangyarihan ng mabuti, na ang mabuting tao, nakakahawa ang kanyang kabutihan. Kaya ang kasamaan, nagkakati. Hindi mapakali sa harap ng mabubuti. Ano kaya yung tingin? Yung bang kapag umaayon na sa masama ang marami, naninindigan pa rin sa totoo. May pagkakataon, napapahiya tayo. Personal, ako napapahiya kapag nakikita ko ang mga mabubuting tao, sapagkat yung kasungitan sa kalooban ko, niyayanig ng kabutihan ng iba. Kulang na lang gusto kong lumayo. I am not worthy, but the call of the good is for me to be good too. The call of generosity is for me to be generous too. Natatandaan ko nung bata-bata pa akong pare, hanggang ngayon naman, dati napakasungit ko, ngayon konti na lang. Sa sobrang mapagbigay ng tao, tinuturuan akong maging mapagbigay din. Natatandaan ko si Father Butch. Nagmimisa po siya dito. Siya po yung patron ng mga pulubi dito sa Antipolo. Tawag ko na lang Mother Teresa of the Diocese. Ang mga sumusunod sa kanya, mga pulubi. Minsan, siguro naubusan siya ng budget. Tinawagan niya ako, Lex, baka naman pwedeng tulungan mo ako dito. No worries, sabi ko, may pera ako. Pinadala niya sa akin 2 pulubi. Yung una, teacher. Teacher na nasiraan na ng bait. Si Matilda. Araw-araw pinagluluto ko siya. Aba, Father, masarap yung pinirito mong itlog. Kaya lang nagkakatina ako sa itlog na niluluto mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, marunong din akong kumain ng corned beef at spam. O, sosyal, di ba? Namatay na si Matilda, pero hindi ko po siya nilason, ano? Ang ibig ko lamang sabihin, dahil sa sobrang bait nitong pare, nahihiya akong hindi ako maging mabait. Meron pang isa, Inglesero, lumapit. Father, I have a letter from the mayor, and the letter says you should help me. The word is should. Father, namatay po yung asawa ko, nasa Cebu. Bigyan mo naman ako ng pamasahe. Binigyan ko siya ng 500. Father, hanggang Cubao lang ito. What about the coke and fries? Ba? Talaga namang demanding. After 2 weeks, bumalik na naman. Father, yung kapatid ko naman ang namatay. 7 beses bumabalik, iba-ibang kamag-anak ang namamatay. Nung pang-8 na, sabi ko, hindi ka pa ba nauubusan ng kamag-anak?
Pambihira ka? Tinutulungan kita, niloloko mo ako. Layas. Si Father nagpalayas ng pulubi. Tinawagan ko si Mother Teresa ng diocese. Hoy Butch, binabalik ko sa iyo ang pulubing to. Sa lahat ng ayaw ko yung niloloko ako. Biglang napangiti si Butch. Alex, poverty is not only material poverty. There is poverty in morality, poverty in truth. May pagkakataon ang pulubi kailangan niyang magsinungaling in order to survive. Sabi ni Butch, ang sabi ni Saint Vincent de Paul, Vincentian siya dati, that the poor are harsh. Malupit ang mga mahihirap. Yung malulupit at ingrato, sila ang dapat minamahal at pinaglilingkuran. Amen po ba? Ang sabi ko kay Father Butch, hindi ako si St. Vincent de Paul. Biglang nagsalita na naman. Bakit ka galit na galit? Hindi naman yung computer mo ang hinihingi sa'yo. Para ho ako nabilaukan. Kumusta na yung mga chocolates na binibigay sa'yo ng mga parishioners mo? Yung mga inaamag mo ng pruta sa refrigerator? At ano na bang naibigay mo? Wala. Payless at saka sardinas. At yung payless at sardinas, Alex, hindi mo binili yan. Alay ng tao yan sa misa. Para kung sinabugan ng malamig na tubig. Kapag nasa harap ka ng mabuting tao, ako at mapagbigay, nanginginig ako sa hiya. Who are you? Most probably the devil in the gospel today, ganon ang nararamdaman niya sa harap ng isang napakabuting Diyos. Hindi siya makapagsinungaling. Hindi siya makagawa ng masama. Hindi pa nagsasalita ang Diyos, nanginginig na ang kasamaan. And Jesus spoke with authority, shut up. Makapangyarihan ng kabutihan. Kaya magandang tanong sa atin ngayong umagang ito, where is the power of our authority coming from? Memorial of St. Thomas of Aquinas today. Thomas is powerful because he chose the truth. Katotohanan. At ang taong nabubuhay sa totoo, umiibig. Ang taong sinungaling, tumataliwas sa aral ng pag-ibig. Ang kapangyarihan ni Jesus, yung kanyang sinasabi, ay ang mismong kanyang ginagawa. I remembered St. Francis saying, go and preach the gospel. Talk if necessary. Hindi mo man kailangang magsalita sapagkat ang saksi sa katotohanan at pag-ibig, ito ang totoong kapangyarihang magpapangisay sa kasamaan at kasinungalingan.